always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. ilang taon na kayo, totoo nyo pong kaibigan, ilang taon na po kayong magkaibigan. And some friendships naman, love, are being tested through time. Ito yung mga hindi pagkakaunawaan, minsan may usaping pera, nagkasira, kung ano pong nangyari man. Alam nyo po yung sinasabi na yung true friends, hindi naman tayo about distance. Minsan may tinatawag naman na, quote-unquote lang ha, high maintenance friends. Yung kailangan mo silang kitain, kailangan mo silang physically makita, pero may mga tinatawag din pong low maintenance na friendship na kahit alam nyong hindi kayo nagkita ng ilang taon, pag nagkita kayo, kahapon lang kayo nagkita at tapos tuloy ang kwentuhan. Here at the Happy Spouse, Happy House, be able to shed light and be able to. So however, na meron po kayong type of friends, ang pag-uusapan natin ngayong ay when friendships clash, diba? How do you define true friends? Yan. Kasi madali namang, diba, sabihin na kami magkaibigan kasi like this. So anyway, we will try to understand what are the things that causes this kind of friction and that will be able to know how are we to respond. We will not react anymore because our relationships are deep already, di ba nga, with these friends. And it's going to be difficult when two people, or let's say a group of people, you don't see eye to eye. What can we do when our friendship clash? In other words, pag may mga disagreement. Okay. Nag-clash ang magkakaibigan. Anong gagawin natin? Ito, try and understand where each person is coming from. Tayong lahat din, we have different personalities. Siyempre, may nakasanayan na kultura because nag-abroad, karoon na ng ibang values. Hindi naman din masama. Kaya nga, tignan natin kung saan sila nanggagaling. Yung susunod na pwedeng gawin na you can try to mediate. Hindi yung makialam. Oo, right. Iba yung nakikialam. Didiktahan mo kung ano dapat gagawin. Hindi. Or ikaw yung talagang pumagitna at ikaw ang balanse. Again, may mga kanya-kanya nga tayong bias. Diba? Kasi maaring kung group of 3 kayo, dalawa talaga sa inyo yung halos pareho kayong mag-isip. Pareho kayong magproseso, pareho kayong tapos baka kayo yung mag-end up na sige, magkakampi na lang tayo at kawawa naman yung isa. It is so na ikaw yung mag-mediate, for example nga, let's say 3 kayo. You try also to, personally, when the time is right na, the emotions are high, to move in wisdom. When is the best time to sit them together? Then when we say you mediate, you're not the one talking. You allow them to talk and then you bear witness with what they are talking about. True friends know that whatever or any hurtful words, for example, that would come out of the mouth of my friend, this friend loves me dearly. It's from the posture of love. It's not to, a character assassinate or hurt you, but, true friends see something that sometimes we do not see. So that means you've already established yung pagmamahal nyo sa isa't isa. And when that friendship is being tested, say may disagreements nga, nagka-clash na kayo, you know it, na yung kaibigan ko na yan, kahit masakitin magsalita, mahal ako niyan. And then you start to pray with these friends that you have. And start to evaluate, is this friend quote-unquote influence? Diba? You want a true friend na talagang who points you back to who is God in your life and what is the right thing to do. Hindi yung, lalo kang parang naging hindi mabuting tao. Think of your friendships as friendships that will truly last. Ito yung mga taong gusto mo talagang maka-journey. Hindi ka magwe-waste ng mga 10 years or kahit sabihin mo nag-invest ka na 5 years, emotional investment already that you put in together bilang sa magkakaibigan. Do not put it into waste. Make it a commitment. Talagang this is of value. It is important. Tsaka para sa atin din yun. It's for our own well-being. So, pero on the other hand naman po, if ito nga nabanggit natin, like kami din ni Chico personally, na talagang marami kaming true friends na tested through time o talagang 20 plus years na rin yung iba, then continue to cultivate it, to nurture it, to really be intentional.
Diba? Let's be sensitive to these friends. Let's consider them better always than us kasi we want, yung sabi nga nila, to journey hanggang tumanda na talaga kayo. And very rare na po yan. It's a gem nowadays to really have those kinds of friends. But then again, if and when lang nag-clash kayo, you reevaluate that friendship. How important is this friend to you? And how far can you go? Kung tayo ang magpakumbaba, hingi tayo ng sorry, pasensya ka na, nasaktan kita, kaibigan. Let's do that. Lalo na kung binavalue natin yung kaibigan na yan. Your friends should lead one another into the good. Diba? Yung ayaw mong nampapahamak din kayo ng ibang tao. You don't want to become yung mga BI, diba? Alam niyo, BI, bad influence, para sa kaibigan, sa kaibigan at saka sa ibang mga tao. Kaya sabi nga isang verse na gusto nating i-share sa inyo, 1 Corinthians 15:33, na do not be deceived, bad company, it ruins good morals. So, which one are you? The bad company or the better ones? So, yung pagkakaibigan din natin, alam nyo, di naman din yan yung para sa atin lang kasi. Alam mo, at the end of the day, again, our friendships should glorify God. Si Lord to. Kaya, cherish your friends, embrace the warmth that they bring, be there for them in the all situations, okay? Kahit na yung mga challenging moments. Sometimes friends grieve namatayan sila, yung mga ganon, talagang it will be tested. True friendships are precious and can withstand the best of time, offering a source of love, acceptance, and companionship that will truly make life brighter. Nice. Okay. Until our next Happy Spouse, Happy House episodes, I'm Coach Mary Ann Peña. This is Coach Chico. Ang bawat pamilya may pag-asa. Happy Spouse, Happy House.